Hello mga ka-legit Dower Gods! Happy Monday everyone! At ngayong araw nga ay pag-uusapan natin ang pangyayari sa sugod bahay mga kapatid kung saan ay na-HB o na high blood nga itong si Mayor Jose Manalo dahil po sa isang pangyayari na kanilang na-discover while they are having a sugod bahay segment. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dower Gods sa lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat for always keep watching and trusting this channel. So ngayon pag-usapan po natin kasi ngayong araw ng Monday kung saan ay panibagong history na naman ang ginawa po ng EAT sapagkat sobrang nabusog po tayo ngayon sa sobrang dami ng ads na napanood po natin sa Free TV. At alam nyo po ba na kung dati kinahiinisan po ng mga legit viewers po natin or legit Dower Gods ang sobrang daming ads na ipinapakita sa segment po ng EAT. But this time, sila po mismo ay nag-i-enjoy na manood ng mga advertisement sa television dahil nga syempre kasi sabi po, naipaliwanag kasi ng mga katulad ko po, pinaliwanag ko po sa inyo how really important to have those ads, diba? Kung paano nila nagagamit yon no? Sa kanila pong, sa kanilang kitaan sa noontime show. Kaya naman yung iba, imbis na mainis, binibilang po talaga nila kung ilan po yung mga ads na pumapasok sa bawat gap ng EAT. Kaya naman nakakatuwa. Pero this time nga, nagulat tayo kasi talagang meron po kasing nasalubong ito pong si Mayor Jose Manalo, si Wally at si Zombie na isang matanda na parang siya po ay isang parang di na siya makalakad. At ang history niya is naikwento niya nga na dahil po sa isang insidente kung saan sila daw di umano ay nag-swimming at may mga nagbiro sa kanya na inihagis po siya sa swimming pool nang hindi man lang nag-iisip kung ito ba ay makakabuti dun sa matanda, dun po sa senior. Ikinawento niya na dahil po sa pangyayari na yon hindi na po siya makalakad. So, sinabi po ng orthopedic sa kanya na kailangan lagyan ng bakal yung kanyang mga paa para po maayos muli. Pero siya na po mismo ang tumanggi. So, dahil dito, hindi na po napigilan ni Mayor Jose Manalo na magalit. Syempre nga naman kahit sino, diba? Doon po sa pangyayari na yun, parang sinasabi niya na hindi daw tama di umano yung ginawa ng mga kamag-anak nitong nakausap po nila na legit Dower Gods sa lugar na ito para ihagis po dahil alam po natin na pag po medyo oldies na hindi na po ganun katiba yung kanyang buto pagdating sa mga ganyan. Kaya naman sobrang na HB o na high blood po dito si Mayor Jose Manalo dahil hindi niya nagustuhan yung ginawa nga dun sa audience at syempre, hindi pa rin pinalagpas, no? Muntik na nga kasi tinatanong na po ni Tito Sen kung ano yung pwede nilang i-offer na help. Kasi nakikita nila na in-need nga yung senior. Pero sabi nga niya, hindi niya nagpalagay ng bakal dahil medyo may edad na siya at may sakit pa. Kaya parang natakot na rin siya, diba? Kailangan lang talaga niya ng therapy. Ang maganda lang talaga dito is inaalam ng sugod bahay ng mga kapatid na to, yung mga sumusugod bahay katulad nila Jose, Wally at saka ni Zombie, yung tunay na kalagayan at nakikita nila na si screen nila kung sino ba talaga yung talagang masasabing deserving na tulungan. So dahil po doon kinatuwaan ng lahat dahil nag-offer nga ng help itong si Tito Sen kaso nga lang yung senior citizen na rin ang tumanggi dahil hindi niya na nga tinanggap na magpa-opera pa. So naintindihan natin yung mga ganong kalagayan pero nakakatuwa lang kasi nga itong si Jose Manalo ay hindi nga natuwa dun po sa naging experience nitong oldies na nasalubong nila at
yun nga, isa sa mga tatak-it Bulaga yan eh. Once na may nasalubong sila, if that person needs help, hindi po nila yun nilalagpasan. They make it a point na maabutan po nila ng tulong, ano? At yun po yung kanilang ginawa dito po sa Sugod Bahay segment. Kahit medyo hanggang sa umalis na nga, no? Hanggang sa umalis at iniwan na binigyan nila ng 5,000 pesos yung senior citizen. Kahit hindi siya yung nanalo, but still, nabigyan pa rin po siya ng pagkakataon na magkaroon po ng ganong maabutan ng help nito pong Sugod Bahay mga kapatid segment. Kaya naman sobrang natutuwa tayo while we are watching this segment. Marami pa rin talaga tayong learnings eh. Hindi lang basta sila nag-i-entertain, hindi lang basta sila nagpapatawa or kung ano man yung kanilang ginagawa sa Sugod Bahay, but still ini-inculcate din nila sa mga manonood yung tunay na values na dapat meron, diba? And at the same time, deserving din po nung nanalo yung kanyang premyo na natanggap dahil sobrang maganda yung kanyang love story na ikinuwento. Kung talagang nakatutok kayo, makikita po ninyo, diba? Kaya naman talaga nagpapasalamat tayo sa ganitong klase ng programa dahil marami po talaga silang natutulungan or marami silang naaabutan ng tulong. At ngayon, syempre po bago tayo magpatuloy ay tayo po ay magre-react sa ilan sa mga komento po ninyo sa comment section. Ano man po yung inyo pong reaksyon ay magre-react tayo. Sabi po ni unang-unang komento mula po kay Mr. Diana Benosa. Sabi niya, isa lang masasabi ko sa pasabog nila kanina, bye-bye Music Hero, hahaha, parating na ang bagong Battle of the Bands style segment sa E18 ng Ito Ang Talent, babalik na rin ang tugtugan ng OPM, yan. Kasi diba yung, meron po sila kasing segment po sa Branded Eat Bulaga na Music Hero, kung saan yung nanalo po doon ay hindi sumama sa branded na, o dito po sa TBJ, they choose to stay sa Eat Bulaga, doon po sa generic Eat Bulaga. Kaya naman, yun po yung napanood natin last Saturday. Sabi ni Eddie Bucayo, better na maglagay ng aktingan sa barangay or parang kalye-serye or sayawan na pa-contest para ma-involve ang barangay, diba? Na pinupunta nila kagaya dati. Ayun, magandang magandang suggestion to ni Mr. Eddie Bucayo. Kasi dati ginagawa po nila, parang nagkakaroon sila ng street party and street yung contestant, diba? Isa rin yun sa mga nagpapasaya sa Sugod Bahay. Sugod Bahay one for all noon eh. And gusto po ni Mr. Eddie Bucayo na bumalik yung segment na yon. Kaya better yet, mas maganda mapansin po yan ng management. Sabi ni Lipster Fernandez, huwag kayo maniwala sa sinasabi ng tape. Kaya ganyan yan para panoorin sila, huwag manood sa tape. Pero magawa sila ng kanilang sariling strategy, gumagawa sila ng ingay sa social media kasi nga hindi sila pinagbibigyan ng mga netizen na makabuo sila ng sarili nilang mga social media platform. Sabi ni Jennifer Gabales, tape bulagta sa Gedli lang, kay Gedli lang ang rating doon din. No, sabi po niya, yung sa tape bulagta kasi, yung G sa Gedli din ang kanilang rating. Totoo naman lagi nilang kiniklaim na sila po yung number 1 na pinanonood sila, nadadagdagan daw yung ads nila. Samantalang kaya nadadagdagan yun, hindi dahil sa ganda ng programa, nadadagdagan po yun dahil marami pong connections ang kanila pong kanilang producer, yung Haluso siblings. Sabi naman po ni Iris Diamond, G sa Gedli hanggang gilid na lang sila talaga. Kumbaga, it's a puwera lang sila. Ayun. So, pandagdag lang talaga. Pero ang claim naman nila, sinasabi nila na ito raw yung pinakamainam na itapat sa Sugod Bahay mga kapatid ni Mayor. Pero hindi naman sila makaalagwa. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!